Yan, so welcome back dito sa Doy TV at Day Enrica YouTube channel. Well, meron po tayong nilabas na video kanina, no, patungkol po dito sa sa vlog po namin. Naman pwede niyo po supportahan dyan po, no. Okay, so mabilisan po tayo, no. May tinapik din po tayo, no, about dito sa kay Vic Manuel, no, na di umano'y di daw masaya, no, or kanina nakita ko din sa nagbe-browse tayo na umalis na daw na SMB. So, malalaman po natin ang mga updates sa mga susunod na panahon, po. So, yun na nga po, susigundahan po natin, no. Hindi po tayo sigurado yan, nababasa ko lang sa memes, magko-komento lang po tayo, no. Tapos, or memes or sa mga tag dito sa Facebook, ganyan. Tapos, ito na nga, meron tayong nakitang news, no, sa may Facebook na is ginagawa daw, no, di umano scapegoat, or it's easy to blame one person for the SMB's great defeat, po, dyan sa kampanya para sa isa na naman pong kampyonato, no. At yan po si Coach George Gallant, no, kasi nga sinasabi na siya ang sinisisi, no? Di umano'y sinisisi sa pag-downfall ng San Miguel. Ang tanong, siya lang pa po talaga dapat. Kasi nga po may tinalakay po tayo dito, no? Tungkol po dyan sa ang daming coaches po ng San Miguel, eh. Makita nyo sa huddle, ang daming nagtuturo sa mga player. Kaya sabi nga natin, baka nalito ang mga players kung sinong pakikinggan, eh. Sa dami nila, biruin mo, mga former head coaches nagsasanib-sanib puwersa dyan. Sila Coach Leo Austria, Ato Agustin, di ba? Tapos, nasa huddle din si Al Francis Chua, di ba? Sorry po, no, di ko po alam ang current position ni Coach Al Francis Chua dyan. Ang alam ko, parang nasa sports director ba siya, no? Correct me if I'm wrong, guys, no? Pero nakikita din po natin siya sa huddle, no? Kaya nga, ang tanong, si Gallant lang po ba talaga ang dapat sisihin dyan? Gayong, ang dami naman po talaga nagtuturo dyan, no? Kung papansinin nyo po, pagkukumparahin nyo, no, yung dalawang kupunan, yung dalawa, si Luigi Trillo, no, Coach Luigi, at ito po si Coach Nenad, di ba? Nag-uusap sila during the huddle, tapos talagang well-coordinated. Kaya mga players alam kung sino susundin. Ako, pakiwari ko lang, mukhang nalito rito mga players ng San Miguel. Tignan nyo po sa execution ng play at sa execution ng kanilang depensa. Di ba? Parang basag na basag, eh. So, yun lang po ang ating obserbasyon dyan, no? At mali na sisihin lang yung isang tao. Baka hindi 100% na implement yung gusto ni Gallant dyan, eh. Dahil nga ang daming nagtitimon dyan, ang daming kumbaga parang nakikialam, di ba? Ang alam po nating coach, siya lang yung nakatayo dyan, siya lang ang pakikinggan ng mga players. Di ba? As a head coach, pansinin niyo po ang huddle ng San Miguel during the finals. Ang dami po dyan. So, yun po, no? Para sa akin, ang opinion ko dyan, hindi po dapat sisihin lang ang isang coach. Kung sakaling may paninisi, at kung sakaling totoo daw, di umano, itong ginagawa daw, scapegoat, no? Or scapegoat daw, itong si, Coach ni Gallant, no? It's unfair for him. At, talaga pong ang nangyari lang dyan, sa finals na yan, nanalo po talaga ang diskarte ni Coach Nenad na sinasabi na nga po natin that is highly tawag dito, recognized as the new basketball system or new bago pong henerasyon ng basketball, di ba? Niluma po niyan yung mga sinaunang mga low post one-on-one game. Hindi yan po ang laro ng kupunan talaga. Team play po kasi yan. So, kahit sino po ang star player dyan, scorer dyan, no? So, ang play po na yan, lahat magiging star. Lahat is may, tayo dito, meron silang, role, di ba?
ginawa po sa NBA, makita naman po natin si Coach Steve Kerr. Ganyan din po, di ba? Takbuhan, pasahan, small ball lineup. Walang traditional center power forward, di ba? Yun na nga lang, ang discrepancy sa kay Coach Kerr, tawag dito, yung mga players nila like center, may role lang siyang gagawin. Halimbawa, mag-i-screen, re-rebound, depensa, di ba? Pero ang kaibahan dito sa international type of play, pati sentro kasama sa opensa din. Hindi lang po siya ginagamit as depensa, hindi lang siya ginagamit as tool para sa offensive player. Yan po ang malaking pagkakaiba, no? So, tatalakayin po natin yung susunod na content, no? So, sa international type of play, makikita nyo po ang mga sentro tumitira sa labas. Threat sila. Kasi nga, anong nangyayari? Meron tayo, di ba, na-discuss natin yung mga bagong posisyon sa basketball, mga stretch four, di ba? Mga sentrong tumitira sa labas. Para nga po, strategy yan. Lumabas yung sentro ng kabilang player, magiging open ngayon yung gitna. Pwedeng umatake yan kahit sino. At ilang beses po natin nakita yan sa Meralco na ginawa nila yan. Umaatake sila Newsam, umaatake sila Bankero, at kung sino-sino pa, Alain Maliksi. So makikita mo, inaatake nila yung gitna, matatapang sila. Dahil lahat po is option, di ba? May mga certain moment lang po, no, na may offensive player na hawak ng bola at titira dahil sa kanya nakalagay yung play. Kasi nga, kailangan na nila mag-half court set, di ba? So, kailangan po ng isang reliable, no, na titira. But it doesn't mean lahat sila, hindi naman, sa sequence lang po na yun, katulad po ng final shot ni Chris Newsam, siya po talaga ang lisensyadong tumira that time. Di ba? Dahil nga yung kumpiyansa, di ba? Naniniwala sila sa ganyong clutch play. Si Newsam po ang dapat tumira noon. Di ba? So yun po ang nangyari doon. Natalo po sa coaching style, sa play ng style ang San Miguel. Hindi dahil sa coach yan. Di ba? Dahil ako nga naniniwala, baka ka sa dami ng nalito yung mga player. Yun lamang, no? Kaya bigyan po natin ng chance yung sinasabi daw po sisibakin, wag naman sana. Ilang beses na nagsisibak-sibak ng coaches yung San Miguel. Kasi natin, tingnan mo lahat nga ng mga head coach nila, nagiging assistant coach, di ba? So, give him a chance, di ba? So, yun lamang po, no, na pag-usapan natin ngayon. At marami po tayong pag-uusapan. Ang Gilas po. 21st na, dyan sa Pilipinas. So, kasalukuyan na nagpe-prepare na sila, si Brownlee na sa Pinas na rin, no? So yun lamang po, no, ating napag-usapan. At makikita-kita pa po tayo sa mga susunod na content dito lamang po sa Dayan Rigardo ITV Sports Puli. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.